Karos, magandang araw po. Kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa ating channel. Bali, January 26 po ngayon, araw po ng Biyernes. Ayan, napakabilis po ng araw. Bukas, Sabado na naman, another payroll. So, balita nga pala mga Karos, good news dahil may turn over na po natin yung ating ginawang second project dito sa Phase 4. Ayan, meron na naman po tayong natapos. Isa po itong 52 square meter na Amy Row House. So abangan nyo po yung upload nito sa darating na Lunes. Ayan, paki-abangan na lang po para sa mga regular viewers natin at mabigyan ko po kayo ng full details sa mga house renovation na ginagawa natin. So ito mga karohos, shoutout kay Bing Escarilla. Yan, meron po siyang tanong. Ito yung last part ng video ko kahapon. So ano daw ba ang matibay na i-apply sa ceiling at affordable? So Hardiplex ba? So yung Hardiplex kasi brand to brand name. So ang pinaka mga tawag dito, ang pinakatawag talaga dito is a fiber cement board. Yung lagi namin ginagamit kapag walang available na Hardiplex, Shera board. Yan. So ayan po, bali shoutout ulit kay Bing Escarilla, sasagutin po natin yan. Pakiabangan na lang po sa last part ng ating video. So ito mga karos, magbibigay din po tayo ng update ngayong umaga sa mga ginagawa nating project. Tapos asikasuhin ko ngayon yung mga dapat pang gawin dito sa ita-turn over ko na project dito sa Phase 4. So ito mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Biyernes. Enjoy watching po. God bless. Tara, let's go. Dito na tayo sa Phase 4. Ayan, attendance muna tayo. Una muna natin pupuntahan itong Phase 6. Tapos pupuntahan natin yung mga nagtatrabaho rito sa Phase 4. Phase 6, Lumina. Dito na tayo. Puntahan muna natin yung sa bagong project natin, yung excavation. Tapos yung CHB laying dito sa first project natin dito sa Phase 6. Dito na tayo, attendance tayo rito. Good morning ngayon. Good morning sa ating client owner. Dami na ng lupa, pwede na po natin ito ipahakot. Tapos yung iba dyan na matitira, magtitira tayo kasi may ibabalik po tayo. Ayan. Okay na yung hukay rito sa harapan, dito sa gilid. Pagdating dito medyo malalalim po talaga to. Yan, good morning Tam, good morning. Tsaka si Marvin, good morning Marvin. Morning boss. Tsaka si Sinichi, morning. Yan na, binabawasan nyo na ano. Yan, ito hindi na po namin nahakotin to kasi possible na ibalik na lang yan dito. Yan, ibabalik na lang yung mga lupa rito kapag nakapagbuhos na. Yan, pero ito kailangan talaga, kita nyo naman hindi na makadaan dun. Yan, binabawasan na po, dinadala na rin. Siguro kahit mga 2 to 3 truck ang ipahakot natin sa Panambak. Yan, para mabawas-bawasan na. So itutuloy lang nila yung mga excavation dito. Yan, tinatanggal na po nila dito kasi may hukay pa dyan banda at saka rito. Tsaka dito sa sa tatamaan po ng pinaka runner beam natin. Yan, dyan din. Yan na muna yung update natin dito. Baka bukas na po tayo na materialis dito, magpa-deliver na. Kaya igipan muna natin sila. Silang tubig. Okay, dito attendance naman tayo. Yan, attendance. May mga additional na tayo na bakal dito. Ayan, tubular, dumating na. Tsaka kahapon yung topic natin kung ilang hollow blocks yung magagamit natin dito. So ulitin ko lang, nasa 480 lahat. Kasi hindi naman po masyadong matataas po yung bakod dito. Tapos dito 150 cm lang. Ito naman po ay para sa gate, kaya hindi na masyadong gagamitan ng hollow blocks. So update, buhangin, graba, hollow blocks meron pa. Itong mga 2x3 gagamitin to sa trusses dito sa may likod ng extension. Ayan na yung nagagawa nila. Ayan, bati muna tayo. Ito si Ricky, good morning. Good morning boss. Si Jamil, good morning. Good morning. Tsaka si Adonis. Happy birthday nga pala Adonis, hindi mo sinabi kahapon, no? Naasan ako sa'yo doon Birthday niya pala, no? Buong araw kami magkasama dito. Hindi sinabi. Hindi niya binanggit. Hindi, ano yan? Hindi, syempre, okay lang yan. Tama lang yan, nahihiya. Sa Monday ha. Ay, sasabay natin sa birthday ni Bilog, no? Monday. Hindi, sa tubo. Okay. Tapos ito nga po pala yung additional na downspout na inilagay po namin.
So yung dalawang downspout po to, meron dito sa dulo at saka dito sa gitna. Teka lang, pag hindi na Bali sa ngayon, hindi pa po muna natin may papaliwanag yan. Bali kapag buo na yung bahay, yung extension may bubong na, saka natin papaliwanag kung bakit dalawa. Tsaka bakit naglagay tayo sa gitna. Yan. Teka lang, pag minto na. Ayan, bali assignment natin dito, itutuloy yung asintada. Yan, kapag natuloy na po yan, may blocking na, pwede na po tayo mag-set uli ng ating pamposte. So yan, ilang poste pa yung bubusan niya? 1, 2, 3, ito 4, kukontinue pa yan, may splicing pa yan, 5, at saka ito 6. Yan na. Yan, puro CHP laying at saka yung forma ng poste at saka yung pagbubuhos. Yan ang continuous na gagawin po natin dito. Happy birthday ulit ha. Sige. Happy birthday, Adon. Yan, sa Monday na lang, Monday. Ka na mabuhay kung gusto mo. Ayan, kasi kapag may birthday sa tropa, lagi nyo naman napapanood, hinahandaan po natin sila. Kung hindi man, pinagluluto, tapos binibila natin ng cake para mauwi nila sa kanilang pamilya. Yan, tuloy-tuloy lang yung trabaho rito. Biyernes nga pala ngayon, no? Bali bukas sa Sabado. Yan, tuloy-tuloy lang, dire-diretso lang. Dito naman tayo sa phase 4 na, dito sa port project natin. Ayan, attendance din tayo rito. Tinutuloy nga lang din po yung installation ng tiles dito sa fence at saka sa my corner area. Ayan, nandito si Kuya Richard. Good morning po, Kuya Richard. Ayan, ito yung kinabit niya kahapon. 40 by 40, kulay gray. Ayan, may pagka-adobe. Si Master Jojo, good morning. Good morning. Tsaka si Louie, good morning. Good morning. Ayan, itutuloy po nila to. Ayan, cove ceiling framing, matatapos na, doon na lang po. Ayan, yung skeleton niya. Tapos mamaya, dadali na natin dito yung mga pin light. Ayan, tapos mag-ano na po sila dyan. Tatakluban na po nila ng fiber cement board dito. Shera board po yung brand na ginagamit natin. Tapos meron din po na Hardiplex. Yan, conforme kung ano yung available. Yan. Yan, dito rin pwede nang may pumesto po rito sa installation ng tiles. Sinuuna na lang po nila to. Ang taga-install po natin sa mga wall, yan si si Louie sa toilet and bathroom. Kaya matatapos na yung skeletal framing. Dito naman tayo, phase 4 pa rin sa third project. Yan, good morning and good morning kay client owner. Ayan, may onti tayong changes dito. So ito yung topic natin ngayon. So konting changes sa mga client po na halimbawa hindi ho kayo nagkaintindihan, may konting pagbabago. Kasi minsan kasi verbal na lang, wala ng plano. May mga ganun kasi hindi naman na kailangan bigyan ng time kung simple instruction lang. Yun nga lang, medyo ang pagkakaunawa namin sa design kasi na pinagagawa niya rito is sa lubong. Ayan. Pag sa lubong kasi, yung design nun magbabangga sa gitna. Okay, batiin mo na natin si Kuya Dindo. Good morning po, Kuya. Good morning! Nambaga, bayan ulit! Yan o. Kasing ganda ng umaga at araw ang energy ni Kuya Dindo. Yun o. So, cuttings na lang. Galing po dun sa paint ng cornisa. Yung cuttings na lang para magmukhang pantay po yung mga cornisa. Ayan, para mapantay ang lining niya. Okay, bali ito yung topic natin. Nag-request si client owner sa amin ng design dito sa wall pa diagonal. Tapos nung nag-usap kami, kahit hindi pa kami nag-uusap nung pintor natin, alam niya na rin, no? Basta sinabi natin, alam niya na rin. Yun nga lang, hindi na ako nagbigay ng instruction dun sa pintor. Bali, ang gusto pa lang mangyari ni sir, kung ano yung pagkakagawa dito, ganun din po dun sa kabila. Ayan o, nagbago na o. O, ayan o. O, diba? Yung mga ganitong kasimpleng bagay mga karohaus, wala pong magiging problema yan sa amin. So kahit ilang beses pa po namin yung baguhin lahat, basta as long as hindi maapektuhan yung mga materyales. Kasi pag sa pintura po kasi, lagi naman po yan may pasobra. Yung kagaya niyan, isang galon po yung binili ko dyan sa magkabila. Pero onti lang naman yung magagamit. So walang problema po sa atin yan. Ang nangyari po kasi dito, yung design na to, sumalubong po siya, bumaliktad. Tapos yung tinge of gray, napunta yun sa ilalim ba yun napunta ko ya? Sa ilalim. Oo, sa ilalim. Okay.
So ayan, ito pala yung gusto mangyari ni Sir. Bali, sa pagitan po ng dalawang tinge of gray, sa magkabilang kwarto, merong isang nakadiagonal na tinge, seal gray para, sorry. Sa pagitan ng dalawang seal gray, ayan, seal gray yan. Meron po nakadiagonal na tinge of gray na puti. O, di ba? So, anong oras lang nung pinalitan ni Kuya Dindo, ito na. Halos tapos na. Yan, retouch na lang po to, tsaka lining. Ayan. So, syempre, merong nai-imagine dito si client owner kung anong gagawin niya rito. Pag nakatira na po sila rito, sila na nga lang po yung magpapaganda lalo nito. O, diba? Ang ganda-ganda. Simpleng wall art lang, pero nagkakaroon po ng, ng kakaibang dating na nagiging elegante. Lalo na kapag sinasabi ko nga palagi, pag ito ay nasimula na, pinturahan na, kompleto. Ayan, halong gaganda. So ayan, ganyan lang po yan kasimple. Lalo na sa paint. Ang mahirap lang po talagang baguhin yung kahoy. So dapat ito nakaplano. So kami, planado naman po na yun sa mga kahoy. Pero yung sa mga wall, yan, madali lang po yan. Kaya yung konting misunderstanding regarding po dun sa plan, magagawan po kagad natin ng paraan. Kasi hindi naman po siya ganun hindi naman po siya ganun kaselan gawin. Yung may mga babaklasin, may mga sisinsilin. So okay lang. Kaya ito medyo pahabol na lang po kasi ni Sir to sa plano, pero nagawa naman po natin ang maayos. Tapos dito, dyan nga, hindi po natin siya masyadong nagets nung una, pero nagawa naman din kagad natin ang paraan. Bumalik ulit kami rito sa phase 6. Ayan. Yan na yung bike ni Carol. Merienda time na. Dre, ito. Tsaka yung alambre dun sa likod. Okay, merienda. Lahat yan, yung alambre na yan. Ayan, karagdagang alambre. Sige. Ayan, may bisita po tayo rito. Si Kuya Albert. Hello. Ayan sa block ka rin sir, na block 24, 23. Ayan, ano masasabi niyo sir sa bahay, sa loob? 101%. Maraming salamat. Ayan na si... So bayaran ito. Ayan na po, bali tapos na po ako dito. Nag-general cleaning na rin, tsaka kinabit ko na yung ibang mga dapat ikabit pa. Sir, shoutout sa inyo. Ayan. Thank you sir. Ayan, maraming salamat. Parang hotel Thank you. Salamat. Sige. Ayan, ngayon na lang po natin nadaanan sila rito sa phase 1. Siyempre, bibigay din po tayo ng update dito para mapanood na may-ari. Kaya nagdagdag tayo ng utility box pa para sa mga outlet dito. Ay si Bilog, good afternoon. Okay, bali ito na yung setup natin dito. Ay si Kuya Boy, good afternoon po. I-setup natin dito isang gate. Itatanong ko na lang po kay ma'am kung saan yung baling. Pwedeng pa ganito yung bukas or pwede naman po pa ganito. So both sides, pwede, depende na lang kay client owner. So yung setup namin dito, may frame muna kami. Parang yung gate namin, magkakaroon po siya ng hamba. So magkakaroon siya ng door jamb, parang gano'n. Pero gate po to ha, gate. Tapos cylindrical niya, tatatluhin namin para matibay. Yan ang gagamitin natin dito sa design, 2x2 and 1x1 combination. Pag mga isang gate lang, tas ito kasi medyo malaki, hindi po namin masyadong tinatagtad ng bakal para magaan-gaan pa rin po. Hindi po persado. Kaya yung bracing niya, mga 1x1 na lang. Siyempre framing, wala namang iba kundi 2x2 yan para matibay. Kaya magkakaroon po ng header dyan kasi masyado na pong malaki yan. So, gagawin na po ni Bilog yan. Yan sa mga electrical, mga abang na po yan sa mga outlet. Ito po yung sa automatic washing machine. Ito naman po yung sa range hood. May range hood to kasi may cabinet. Tapos sa additional na switch and outlet po yan. Bali 3 gang. 3 gang siya, 3 gang. Sa electrical, yan na po yung mga nagagawa sa ceiling. So iilan na lang po yung mga kakabitan ni Kuya Boy ng mga utility box. Ilan na lang yung mga pinabibili niya. Sa aircon niya meron dito, sa CCTV camera dito sa may harapan. Ayan, meron dito. Kaya lagi naman meron dito kasi covered niya na tong harap dito, tsaka covered niya na yung gate.
Ito na nga po pala yung ating pintuan. Bali, dalawa po to. Solid wood, mahogany. So sa mga pintuan, hindi pa rin po kami nagbabago ng design kasi yan naman po yung pinipili ni client. So sila yung namimili niyan. Tapos Black Series po yung ating shower set na ilalagay dyan. Mga Black Series accessories din po yan. Ito yung hamba, oh. Wow, ganda kagad, oh. Dating wasak. Ito, wasak to nung mga kahapon eh. Mga nagdaang video natin. Yung kita nyo naman, nalagyan ng hamba. Yung pinaka-nosing niya, nandito. Yan, kasi ito na yung stopper niya dahil hindi naman po paloob yung box nito. Kasi tatama na po sa ano po yan. Tatama na sa kama. Ito nga po pala, hindi pa namin binabago. Yan na pag ano na po, yung mga nandito na ibang mga installer, babaguhin po to yung location. So doon po dadalhin. So pansamantala po muna to para may saraduhan lang po kami. Ayan, meron na tayong isang ano rito, isang outlet para sa aircon. Yan, naglagay na tayo dyan. Yan, switch. Ayan, may switch button tayo rito dahil may medya agua tayo rito. Pag may canopy, may ilaw. Tsaka may pintuan, may ilaw po doon dapat. Ayan, sa computer, parang computer table pero sakop po kasi ng closet yun, built-in. Kaya kailangan may switch at saka may outlet. Ayan, switch din para sa kisame. Ayan, tapos nag-add tayo ng isang outlet doon. Tapos ito bubuhayin na namin. Tapos dito yung magiging refrigerator nila. Kaya nandito po yung outlet, di ba? So ayan, in-explain natin para mapanood din ni ma'am, ni client owner. So ma'am, tama po ba lahat, no? Ayan. So ayan, meron pa po rito yan. Kaya may mga bumaba dito na mga power supply yan. Meron pa dito yan pagka nagawa yung room partition. Alright, tsaka ito pa kasi dito yung TV console eh. Yan, dito yung TV console kaya meron din bumaba po dyan. Tapos yung mga ilaw, ayan na rin. Okay, sila na po munang bahala rito. Yan, tapos na nga po pala yung break time mga karos. Nakapag-break na tayo. Yan, bali tutuloy natin yung pagbibigay ng update na doon sa phase 4 and phase 6. Baka ano na lang po, puntahan ko na lang yung sa phase 6. Yan na. Dahil ngayong araw po inaasikaso ko yung turnover natin sa second project. Yun po yung ginagawa ko ngayon. Yan na. Yan, bali mapapanood nyo na lang po to by Monday. Yun yung upload video natin. Yan, bagong turnover, bago nating natapos na bahay. So ayan, umpisa na ni Bilog to. Log, kompleto ka naman, no? Kompleto sa materyales. Ayan, tara. Wow, grabe na yung lupa dito. Napakadami. Oh. Bali, ang ginagawa po kasi nila sa likod, nililipat na po muna lahat nila rito. Tapos ito, pinaschedule na po natin. Yan, bali ito lilinisin na lang muna. Yan oh, lilinisin na lang muna to. Kasi talaga naka-usli pa. Ayan, may tira-tira pa. Yung hukay natin malalim na. Niche, saglit lang. Tapos ito, isang hukay na lang to. Ayan na. Sige, okay na. So ito lang yung update dito. Tapos ano yata, bukas ito papaano pa natin to, papalaliman pa natin itong flooring dito kasi halos kapantay na nung actual na flooring dito sa may porch. Ayun, mataas na rin, oh. Bakod dito. Tapos nagbubuhos na sila ng poste. Nakailang kayo dyan? 3? Pang-apat yan, ah. Yan, pang-apat to. Adonis, wag mong kalimutan dito. Abang ka ng dawel. Dito, 2 lang. Kahit alin dyan sa mga yan. Abang ka lang. Para sa grills. Para sa grills. Ito nag-abang yan ako sa ano, hamba. Yan. Tama yan. Ayun na. May abang din dun sa hamba. Kakapitan. Ayun na. Yung splicing na lang po ito.
halos lahat nabuhusan na rin nila. May iiwan na dalawang poste dito sa likod. Taas na rin ang bakod natin dito. Standard nga po pala sa plano, mga ano lang po ito mga karokas, 3 meters or 2.6. ayan. Yan po yung nasa plano. Kung hindi ako nagkakamali, 3 meters. Yan yung 2.6 kasi itong ano yata, itong existing. Pero dyan lang po kami bumase. Yan, hindi ko pa nasusukat to. Ayan, sa 150. Baka 2.6 lang to. Kulang-kulang 3 meters. Yan, dun sa harap, yun ang nag 3 meters. Kasi medyo mataas dun sa harap eh. Yan, tapos umislide dito sa likod. Yan lang po yung pinaka height according dun sa sa CAD file sa plano. Meron nga lang akong onting sasagutin dito. Ito magandang topic to kasi ang tanong niya, ano daw ba yung mas matibay, kung yung Hardeflex daw ba o yung PVC panel. Syempre, common na to. Mas matibay syempre yung Hardeflex kung sa durability, no, Hardeflex. Kasi cement board siya eh, fiber cement board. Yung PVC panel naman, syempre made of PVC siya. Isang scratch mo lang ng cutter, madali po siyang mapuputol. Unlike sa Hardeflex, pag kinat mo, hindi po siya basta-basta mabibiyak, no, hindi po siya basta-basta mahati. Pero marami silang comparison, marami rin po silang use. Kumbaga, mas marami rin po silang kagandahan pagka ginamit. Ito kasing si Hardeflex board, alam naman natin, kapag ginamit natin yan bilang ceiling, madalas yung mga dugtungan niya nagka-crack. Mga ilang taon lang, kahit anong gawin natin, may insulation man yan, basta walang air ventilation. Pero kung tatanungin nyo ako, sa mga high ceiling na bahay, maganda gumamit ng Hardeflex. So maraming paraan para hindi magbibitak po yung mga dugtungan. Pero kung yung nagtanong nito, taga-Lumina, may tendency po talaga na mabitak yung mga Hardeflex ceiling panel dito. Lalong-lalo na kapag yung bubong ay hindi po masyadong matataas. So kahit maglagay tayo ng insulation dyan, ganun at ganun yung mangyayari, lalo na mga walang air ventilation. Nauuso yung mga PVC panel, yung mga kinakabit namin, kasi less na po siya, less hassle na. Pagka naikabit mo, finish na po yun. Tapos hindi kagaya ng Hardeflex, kapag in-install mo siya sa mga metal parings, metal framing, marami ka pang sikasuhin bago mo siya ma-finish. Masilya, liha, primering, at saka top coat. Yan yung mga gagawin. Nauuso yung PVC panel ngayon kasi marami na siyang mga texture design. Tapos hindi rin po nagka-crack yung dugtungan niya kasi may mga kanya-kanyang joint lock yan eh. So kapag kahit mainit, exposed po sa init yung bubong mo, maganda pa rin po yung PVC panel. So maayos pa rin siya. Tapos less maintenance siya, actually pre-maintenance siya. Kapag nadumihan, pupunasan mo lang. Tapos kapag nabasa siya, hindi naman mag-fade yung texture ng kanyang kulay. Hindi kagaya ng Hardeflex. Pag may tulo yung bubong mo, nabasa siya, magmamantsa siya. Automatic, kailangan mo mag-repaint or mag-retouch. Itong PVC panel, kapag nasindihan ng apoy ito, hindi naman po ito umaapoy. Natutunaw lang po siya. Ganon din po si Hardeflex. Meron din siyang fire resistant. Si PVC panel, halos ganon din. Nasusunog nga lang siya, pero hindi siya umaapoy, hindi siya nagliliham. Termite resistant din siya, yung PVC panel at saka yung Hardeflex. Kapag nag-install po ng PVC panel, nasa inyo na lang pong may-ari or kay contractor kung gaano po ba kasinsin yung mga metal framing. Dito kasi kapag nagkakabit kami ng PVC panel, standard pa rin. Kung paano mo kinabit yung ating Hardeflex, ganun pa rin yung ceiling framing namin. Siyempre, pag balang araw, nag-decide si client na gusto niya ng Hardeflex, magpalit siya, okay pa rin yung mga ceiling framing, hindi na dadagdagan. Hindi na rin babagoyin yung layout. Ang kaibahan dito, kung i-compare mo si PVC panel at saka si Hardeflex, kung ano mas mura, ano yung mas mahal, halos same lang din sila. Kasi ito si PVC panel, mahal yung mahal yung materialis na PVC panel. Pero sa metal framing, pwede ka mag-adjust. Kasi hindi naman po ganun kabigat. Easy to install din. Yung Hardeflex naman or yung fiber cement board medyo mura. Yun nga lang, matakaw siya sa metal paring. Matrabaho rin po siya sa mga paint preparasyon at saka magastos din siya sa pintura. So kayo na lang po mamili kung ano po yung gusto nyo. Shoutout dun sa nagtanong nito. Sana po nasagot ko yung inyong katanungan. Hindi ko man nasagot po lahat. Sana nakapagbigay po ako ng idea sa inyo. Ayan, maraming salamat po dun sa nag-comment.
Ayan mga karos, nakatapos na naman po tayo ng buong araw. Ngayong araw po ng Biyernes. Yan lang po muna yung update video natin. Idagdag ko nga lang po pala doon sa nag-comment. Ito po yung ating naging content ngayong araw. Bali ito mga karos, yung regarding nga po pala sa pricing. Regarding po sa between PVC panel at saka sa fiber cement boards na installation dito sa ceiling na tinatanong po ni Ma'am Bing. So ito nga po pala kung ano daw yung affordable, idagdag natin dito. Para sa akin, mas affordable yung PVC ceiling panel kasi may mga installation siya na hindi naman po kailangan ng maraming ceiling framing. So doon pa lang makakamenos na tayo. Pangalawa, hindi na po siya pinipinturahan. Hindi na po siya ina-applyan ng mga masilya. So after nang ma-install, yun na po yung finish niya. So easy to install, hindi ka gagastos ng malaki sa labor cost. Easy to use, madali lang po siyang gamitin kasi magaan lang po siya. Then easy to clean, less maintenance. Yun nga lang, may kamahalan ng bawat isa nito per panel. Kadalasan meron 20 cm, meron 25 cm kung hindi ako magkakamali. Alam ko meron na ring 30 cm nito, yung mga bagong labas sa pabrika. Makakamura ka dito kung direct ka sa supplier. Pero kung bibilin mo to sa mga hardware store, dito sa mga sikat na mall, sa mga hardware malls, sa mga leading store, baka medyo mapamahal ka. Pero uso na talaga ang PVC ceiling panel ngayon. O ayun nga, gaya ng sinabi ko kanina, hindi ko man po nasagot lahat. Baka meron pang mga karagdagan na dapat idagdag doon. So sana natulungan ko po kayo mambing dun po sa inyong tanong. So hanggang dito lang po muna yung vlog natin mga karos ngayong araw po ng Biyernes. Kita-kita na lang po ulit sa next video. God bless po sa ating lahat. Ingat po palagi. Bale ito, paalam po muna.